Let's welcome our host, Michael Shoson and Seiya Baet. This is Alas 6 Podcast. Kumusta? Kumusta? Ito ang Kring Alas 6 TikTok. Uy, Seiya, alam mo ba, yung babae rito sa barangay namin, buntis daw. Balita ko nag-aaral pa raw yun eh. Talaga? Naku, mahirap yan. At ang bata niya pa. Totoo ba yan? Iyan ang di ko alam. Pero alam mo, hindi yan malabo. Alam mo bang ang dami ng kaso ng ibinabalita patungkol yan sa mga yan? Totoo. Kalungkot nga eh. Dati ng problema yan. Mas lumobo lang ngayon. Diyos ko. Sinabi mo pa, uy, parang maganda nga yan pag-usapan. Uy, sakto. Nagimta ako ng mga pwede nating makausap. We ba? At sino naman yung mga yan? Let's welcome our guest, Nina Games and Kahel de la Cruz. Hello Hi po. guys! Magandang gabi sa inyo, Kahel and Ninya. Magandang gabi rin po. So, eto na nga. Kanina kasi, nag-uusap kami ni Seiya about sa pagtaas ng teenage pregnancy. Yes, and we would like to ask you some questions regarding sa teenage pregnancy since ito ay napapanahong issue sa ating mga kababaihan. First question. Ay, gusto nyo yun? Oh, di nyo kaya pang Miss Universe. So, eto na nga yung first question. Gaano ba kahalaga yung communication between parents and sa anak nilang teenager? Ako kasi personally, lumaki akong may strict parents. So may mga happenings na hindi ko nasasabi sa kanila kasi alam kong magagalit sila. So hindi ko pagsabi na kakagawa ko ng mga mistakes, ganyan. Kasi nga, walang guidance from them. Ayun nga, it's better na open tayo sa kanila para magkaroon ng guidance. And I will add lang, parents are our first teachers. Kumbaga, sila yung nagsasabi sa atin kung ano yung tama at mali, kung anong dapat gawin or hindi. So, kailangan din, magkaroon din yung mga teenager na ng mindset na kailangan hindi dapat sila dumidepende lang sa self-wisdom. Kumbaga, may mga tao na kayang tumulong sa kanila, may mga taong kayang gabayan sila in whatever they need. Yeah. Ano yung masasabi nyo sa mga mga teenager na hindi kaya mag-open sa parents nila? Kasi 'di ba may ganung mga parents na hindi mo naman lahat nasasabihan. For me, it takes time kasi for sure tinry din naman nila once. Kaya nga nila nasabing hindi sila makapag-open kasi they've tried. And siguro, hindi rin natin kasi masasabi kung kailan nila, since iba-iba naman tayong teenagers sa pag-approach ng parents natin and hindi rin naman tayo pare-parehas ng magulang. So, we can't really say kung ano yung dapat nilang gawin kasi nga iba-iba tayo ng magulang. Ganun. The same as Kahel din. Communication should be in two ways eh. Parents should have the initiative, children should have the initiative, parents should listen, and children should listen too. Eto naman. Gaano kalaki ang influence ng friends sa mga teenager? Alam mo, para sa akin kasi personally naman, hindi ako yung madaling ma-influence ng mga friends. Kasi I know my limitations. Pero I know that doesn't go with everyone. Kumbaga, may mga taong madaling ma-influence talaga kasi itinuturing nilang super close yung mga friends nila. Kumbaga, may mga times na hindi nga sila nakakapagsabi sa mga magulang nila. So, sa friends sila pumupunta. Doon sila nagde-depend. Kaya, yun yung nagiging root. Doon nagsisimula kung yung mga things, kung bakit nila ginagawa yun.
Oo, tama. Pero we can say naman na hindi lahat ng influence ng mga friends is masama. Meron Yes, I do agree. mabubuti. Pero alam mo, merong mga teenager na aware na yung mga friends nila is gumagawa ng maling influence. Pero meron kasi tayong tinatawag na pakikisama. So, when it comes to pakikisama naman, personally, what I think about that, kasi hindi ako yung taong nakikisama na lang. Kumbaga, I do believe that friendships, or halimbawa, ako yung kaibigan na itatama ko yung kung may mali man akong nakikita, ganon. So, may i-add ka ba, Kyle? Yes, sasabihin ko lang na di ba, sabi nga nila, choose your friends wisely because they are a reflection of you. So, kung nakikita ng ibang tao yung masasamang gawain ng mga kaibigan mo, mas napapasama ka na rin kasi araw-araw mo silang kasama. And you are comfortable with them. So, di ba, minsan yung iba, kapag may jowa yung mga friends nila, kailangan meron din sila kasi hindi sila nakaka-relate sa mga kaibigan nilang may jowa. So, parang yun yung bad influence in a way na low-key lang. Tama. Tapos, sasabihan kanila parang ang KJ mo naman. Pag hindi mo sila sinabayan sa trip nila. Ayan. Tapos na tayo sa easy questions. Eto, medyo seryoso tong tanong. Dapat ba na ini-implement yung sex education sa mga schools? Ako, agree ako sa sex ed. Kasi yung mga teenagers ngayon, sobrang curious na nila sa mga bagay-bagay. And using sex education, may knowledge na sila sa mga curious na yun. So, yung mga tanong sa utak nila, masasagot ng sex education. And usually sa Pilipinas, hindi naman siya napag-uusapan inside our house. So, kung hindi sa school, hindi rin sa tahanan, saan sila kukuha ng information? Sa akin naman, sex education kasi is not just about the sexual intercourse itself. Kumbaga, tinuturuan din ng mga kabataan na to take care of their reproductive health, to take care of what they own, their bodies, and to help them be responsible adults through proper family planning in the future. And to add lang kanina sa third question, may mga parents kasi na hindi nag-agree sa sex education kasi nga for them, mas lalo lang mako-curious yung mga anak nilang teens na kung ano ba yung mga dapat gawin and all, ganyan. Tapos, for them, yung mga 13 years old nilang anak, may expose sa ganon. So, parang natatakot sila. And alam mo, hindi naman yan maiiwasan talaga because someday, they will have families of their own. Mas mabuti nang alam na nila ngayon to prepare themselves for the things that will happen in the future. Pero di ba gaya nga ng sabi kanina, mayroong mga parents na hindi kayang turuan yung mga anak nilang teenager. Edi, parang somehow, dapat silang umagree na magkakaroon ng sex education na merong taong professional na magtuturo sa mga anak nila sa mga gantong sensitive na topic. Hindi yung sa kung saan-saan lang nila makukuha, ganyan. Yeah, kasi I believe na hindi lang yung anak nila yung makakakuha or magbe-benefit doon sa education na yun, na ang magbe-benefit din is sila ng parents. Tama. Tsaka may mga country naman na nakapag-implement ng sex education, di ba? Yes. So why not here? Na sobrang taas ng percentage ng teenage pregnancy sa bansa natin. Totoo. Tama. For the last question, kasi mukhang gutom na rin kayo. True! Joke lang. So, yun nga. Sa tingin nyo, bilang babae, ano yung mga effects ng maagang pagbubuntis? Alam mo, domino effect na kasi yan eh. Una, maaapektuhan dyan yung education nila. They are less likely to finish school because they also have parental responsibilities. Hindi lang yung future nila yung inaasikaso nila, pero yung future din ng anak nila. Second, yung health nila. They are likely to experience health complications like miscarriages and premature birth.
And third, yung finance nila. Most likely kasi sa mga teenage parents, ang nakaka-experience sila ng unemployment. Kasi nga, hindi sila nakaka-receive ng proper education. Ang nangyayari, they are likely to depend on public assistance. Since sobrang bata nga nila, automatic na parents yung sasalba sa kanila, the hospital fees, mga gamit ng bata, ganyan. It is a long-term commitment to be a parent. And yung mga lalaking kapag nalaman nila na nakabuntis sila, nakabuo sila, matatakot sila to the point na yung babae lang mag-aalaga sa anak nila. So, how could they take care of their child if they are also a child? Ngayon na mas lumawak na yung knowledge natin about sa isyung teenage pregnancy, nais nating pasalamatan ang ating mga guests, Kahel de la Cruz and Nina Games. Yes! Thank you rin po for inviting us. Thank you for letting us voice out our opinion. So with that, there are things that we can apply in this kind of issue. First is simplicity. Simplicity because we're meant to live a truthful and honest life. It is good not only for our physical health but also in our emotional health. Yes. I believe na inaalaw tayo nito na mag-focus sa mga bagay na totoong nagmamatter sa life natin. That's Such as, yun nga, yung happiness natin. Isa din yun sa mga, yun nga, yung mga nagmamatter sa life natin. Second is respect. Respect for themselves, their parents, and as well as their futures. Unang-una, kung may respect ka sa sarili mo at sa life mo in the future, hindi ka gagawa ng bagay na ikakasira mo ngayon pa lang. Totoo. Paano kung isa ka sa magiging kaso ng teenage pregnancy? Magiging way to somehow para masira yung buhay mo. Paano pa kaya yung buhay ng batang dinadala mo? We are not in the right place to judge. However, we should not normalize this kind of situation. Another is respect for your parents. Kung ngayon pa lang, alam mong responsibilidad ka na ng parents mo, gagawa ka pa ba ng another responsibility for them? Siyempre, kayo na rin yung mahihirapan doon sa uli or in the future. Thank you for listening. That ends our podcast for tonight. Stay tuned. Good night.